Sa liblib na lugar, may isang ilog na lihim na tinatawag na misteryo. Ito ay puno ng kagandahan at mahinahon. Isang araw, may isang dalaga na nagngangalang Carmela at ito ay naglalakad papuntang ilog. Ano ang kagandahan ng mga nasa harap ko? Kamusta, Carmela? Ako ay taga-ilog at ako ang nagpapaligaya sa mga tumutukso ng tubig. Si Carmela ay patuloy na bumabalik sa ilog. Ito ang aking paboritong lugar. Si Carmela ay patuloy na bumabalik sa ilog at unti-unti na nahuhulog sa magandang engkanto. Nararamdaman ko ang mainit na iyong puso, Carmela. Si Carmela ay napapikit at unti-unti silang lumalapit sa isa't isa. Nararamdaman ko na may hindi magandang mangyayari. Dapat natin siyang pigilan. Isang araw, habang si Carmela ay naglalakad patungo sa ilog, may mga tao sa baryo na nagsisimula na mag-usap tungkol sa relasyon ni Carmela at ang engkanto. Alam nyo, parang may hindi magandang mangyayari kay Carmela dahil sa engkanto sa ilog. Naririnig niyo yun? May tumatawag kay Carmela. Bumalik si Carmela sa ilog, nadama niya naghahatak ng tubig sa kanya at hindi na siya makakilos. May nangyaring masamang pagbabago sa engkanto. Tulong! 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 Nakuha na kita! Sino ka? Anong ginawa mo sa magandang engkanto? Ano ito? Anong ginawa mo sa akin? Ako ang nag-iba sa kanya. Naglalaro lang kami. Tulong! Huwag na! Baka madamay pa tayo! Baka tayo pa ang masusunod na kukunin ng engkanto! Bitawan mo siya! Nagulat si Carmela sa batang sumulpot sa harap niya at ito ay nagpapasalamat na lamang sa isip dahil siya ay tinulungan. Ang hindi alam ni Carmela ay nagmamasid ang bata sa kanya tuwing kausap niya ang engkanto dahil alam niyang may masama itong binabalak. Mula noon,
noon ay palaging pumupunta si Carmela sa ilog, hindi dahil sa engkanto, kundi dahil sa kagandahan ng ilog at sa misteryosong bata na nagligtas sa kanya. Sa tuwing pupunta siya sa ilog, siya ay nagbabaka sakaling makita niyang muli ang misteryosong bata.